Okay, mga partner, no? So, yung part 1 nito ay nandoon kasi sa ano? Where? Nasaan na tayo? Ay, dito tayo nag-start. Dito na hinto, sabi ni partner. Dito na hinto, sabi ni partner. Sabi ni partner Raymar, no? Nahinto doon sa ating pinaka-ano. So, ibig sabihin, so dito tayo, pero simulan ko ang pag-uusapan natin ay ano natin, Dixon culture, no? Dixon culture. So ulitin ko na lang, yung ating topic ay Dixon culture. So dahil nandun ako sa fan page ko nag-live at nag-interrupt po yung internet natin doon. So I hope na tuloy-tuloy pa rin ang internet natin dito, no? So hindi siya mag-aberya. Okay? So Dixon culture ang topic natin mga partner. So part 2. So pero uulitin ko from the start yung ating pinaka slide para masundan ng iba nating mga kababayan, no? Iba nating mga partner. So Dixon culture ay para ito sa mga Dixon members, lalo na kung ikaw ay Pilipino. So para sa iyo partner ang Dixon live broadcast natin na ito, no? Yung Dixon culture topic natin, no? So para maunawaan mo, lalo na kung ikaw ay first timer sa business natin, para magkaroon ka ng idea ano-ano yung mga bagay-bagay at dapat mong gawin bilang ikaw ay isang Dixon distributor. So, at pag naintindihan mo ito, yung Dixon culture, ay magkakaroon ka ng decision sa buhay mo kung ano ba talaga gusto mong gawin, no? Kasi Dixon is not a joke, no? Hindi ito yung parang business-businessan lang, no? Hindi ito yung parang biro-biro lang. So, kailangan kapag gusto mo talagang maging successful sa buhay, so dapat meron kang mga bagay-bagay na gagawin, sacrifices, efforts, at mga pag-aaral, no? Dapat continuous learning. Okay. So Dixon Culture, ang inyong lingkod po, ako uli si Mark Tacorda, no? Ako ang inyong speaker sa gagawin nating live webinar, no? So, ulitin ko yung Dixon Culture, ito ay consist of the core values, principles, belief, philosophy, and concepts of Dixon, no? It was established from the passion of the founder, yung ng founder natin na si Datuk Dr. Lim Xiaojin, ano, siya po ang establish ito, siya ang nagturo sa atin na ano ba yung mga dapat nating gawin to be a successful and to be a multi-millionaire in business, no? So, it forms that foundation and backbone of DXN, no? Bilang ikaw ay bilang isang distributor, so dapat maintindihan mo ito, ano? Dahil kung ito ang backbone and foundation ng Dixon Company. So, ikaw din na distributor, napakahalaga din ito sa iyo, no? Sa atin. So, be a mini Dixon, sabi ko nga, you are a Dixon. Dixon are you. You need to duplicate the culture of Dixon, no? Yung kultura ng Dixon. Ano ba yung Dixon culture? Ano ba yung kultura mo? Kasi baka nahihirapan ka kasi yung kultura mo ay pang ano pa, pangtambay yung kultura mo, no? Pangtambay pa yung kultura mo. Yung habit mo, yung mindset mo, hindi mo pa nababago. So, ibig sabihin, hindi yan ang kultura ng Dixon. So, kailangan mo mabago, no? So, yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, di amini DXN, kung ang DXN mayroon mga pa-event, ibig sabihin, ikaw din na distributor. So, gawa ka ng sarili mong event. Pwede kang mag-seminar, pwede kang magpa-seminar, pwede kang mag-create ng sarili mong mga marketing campaign. It's up to you, no? Paano mo mapopromote ang business at product and services mo. So, in your own strategy, in your own style, kung ano yung kung ano yung kampante ka, no? Yung hindi ka napipilitan na gawin, no? So, be a mini DXN. Anytime, anywhere, so pwede mong gawin ang DXN, no? So, vision, statement natin. So, alam na natin ito, yung sa ating mga baguhan. So, ang ating mission o vision statement is to promote health, wealth, and happiness. Kaya kung papansinin mo, kahit marami kang pera, multi-milyonaryo ka, kung putol na dalawa mong paa, ang tanong, happy ka pa ba? Happy ba? Magagawa mo ba yung lahat? So, limitado na, di ba? Yung pag-akyat lang nga ng eroplano dahil may travel,
Kaya mo bang umakyat sulo? Hindi na. Kailangan maghanap ng taga-baktok o taga-pasan sa'yo para umakyat sa aeroplano. Pero multi-millionaire ka, di ba? Pero kung ikaw ay mayroong magandang kalusugan, no? You can make a million. You can make money anytime. You can create money kasi maganda ang iyong kalusugan, no? So, kaya ibig sabihin lamang, unahin natin. Lagi mong tatandaan, pansinin mo yung iyong kalusugan. Kalusugan mo, kalusugan ng pamilya mo, dahil isa man sa pamilya mo ang may hindi malusog kung may problema sa kalusugan. Buong angkan mo, problemado yan. So, ibig sabihin, isa lang sa pamilya mo, buong angkan mo, problemado lahat yan, no? So, ibig sabihin, napaka-importante ng health na ito sa buhay ng tao. Kahit saang bansa, kahit anong lahi, health is number one na kailangang pagtuunan ng pansin natin. So, because of DXN, so lagi nating inuuna ang pagpo-promote ng health kasi ang produkto natin ay health products, no? So habang ginagamit mo ang produkto na ito, no, nagiging malusog, no? Nagpe-prevent ka sa mga diseases, no? Ibig sabihin, prevention ang ginagawa mo, hindi ka na magkakaroon ng cancer, hindi ka na magkakaroon ng diabetes, no? Hindi ka na magkakaroon ng etc. ng mga sakit, no? So ibig sabihin, you prevent, kaya gumaganda ang kalusugan natin, no? So yan po ang ibig sabihin nito. So yung ating vision. Then kapag malusog ka na, nakakagawa ka na ng pera, hanggang umaasenso ka na kasi napapanatili mong malusog. Kaya nakakatrabaho ka, nakakanegosyo ka, no? Lahat nagagawa mo kasi ikaw ay mayroong malusog na pangangatawan. At kapag mayroon ka ng malusog na katawan, may pera ka pa, may negosyo ka pa, may source of income ka pa, so ang resulta, masaya ka at buong pamilya natin ay masaya. So, ibig sabihin, you start promoting health, no? So, yan ang vision natin. As I said, health should be reliable, affordable, and lasting, no? Wealth should be enough to realize your dreams, no? Wealth should be lasting as well. Happiness must be shared with those around you, mga partner, guys, no? So, ito po ay pinaka-importante ito, no? So kanina nag-live pero naputol siya dito sa WHO, ano na ito, itong slide nito mga partner. So kaya inulit ko, ginamit ko kanina doon sa fan page. Ngayon ginamit ko na itong aking Facebook account, dito na po ako nag-live. Then I start again from the first slide. So kaya no problem. So sabi ng WHO, estimated yung global market ng herbal products noong 2000 ay 80 billion po in the year 2000. By the year 2008, yung global market ng herbal products ay umabot ng 200 billion in the year 2008, no? Pagdating daw ng 2050, yung global market ng herbal products, no? Aabot siya sa 50 trillion. No? Remember, trillion, hindi billion. 50 trillion in the year 2050. Guys, kung nakikita mo yung nakikita ko, kung nai-imagine mo yung na-imagine ko. So, kapag hindi ka pa kasali dito, ano kaya ang mangyayari sa mga pag-iwanan ka? Kaya, you need to do the network marketing business dahil ito po ay pangmatagalan. Hindi po ito pang 1 year, 2 years, 3 years. So, habang kumikita yung industriya, you will earn money. You will make lots, 1,000 of money. But hindi po siya yung madali ang kita. You need to build your own organization, no? Magbubuo ka ng team, bubuo ka ng grupo. So yun po ang pinaka-obligasyon mo. You need to build a team, no? Kahit anong kumpanya may team yan, no? Kahit sino may team, no? Basketball may team, soccer, football may team, no? Company may team, restaurant may team, lahat yan may team. Dapat you have a team also as a network marketer. So yung lahat ng may team, lahat ng may organization, sila ang gumagawa o nagkakaroon ng malaking kita. Kung wala kang team at umaasa ka lang sa dalawang mong kamay at dalawang paa, kahit 24 hours ka magtrabaho, wala talagang mangyayari. Hindi ka kikita ng malaki kasi bakit? Nakaasa ka sa dalawang paa, sa dalawang kamay natin. Doon tayo nakaasa. Pero kung may team ka, no? Kahit tulog ka ngayon,
pero yung buong team mo nagtatrabaho ng sabay-sabay, simultaneously, you will make passive income in other words, no? Kasi meron kang team. So, dapat magnegosyo ka. Kapag nagninegosyo tayo, nakakabuo tayo ng team. Ang tanong, anong negosyo? So, ang DXN is the opportunity to build your own team worldwide, kahit anong lahi. Ano, Peruano, Boliviano, Spanish, Italiano, Hungarian, Filipino, Arabo, etc. So kasi ang DXN po ay worldwide, no? You start from zero, then you start from ang dami mo ng grupo, no? So yun po yung ibig sabihin nito. Guys, imagine mo na lang by year 2050, kung kasali ka na ngayon, ano ka na kaya niyan 2050? Yung apo mo, no? Baka kikita na yan ng daan-daang libo kada buwan, no? By consumerism alone, no? By consumerism alone, ibig sabihin gagamit ka lang eh. Kasi pag gumagamit ka, lahat ng grupo mo gumagamit, then you make money. Kasi lahat yun may puntos, lahat yun may commission, no? So yun po ang ibig sabihin ng ating business. Okay, so our philosophy is ika minda, ika naga, ika pasar. Ibig sabihin, one mind, one dragon, one market. So wala pong ibang katulad ng filosofiya natin na kumpanya. Maraming networking na naglipa na gumagaya o minomodel yung ating networking company, yung ating sistema, kumbaga sinusundan, so pero walang ganito sila, no? Kasi hindi nila kaya mag-create o hindi nila kaya yung ating technology, hindi nila kayang gawin yung ating product, yung sekreto ng ating Ganoderma, paano ginagawa ni Dr. Lim, no? Yung ating produkto based sa Ganoderma products natin, no? Okay? So be a single-minded. So ibig sabihin, kailangan nakapokus ka, no? Kailangan kung ano yung gusto mong mangyari, gawin mo. So wag mong madaliin, wag kang magmadali, wag kang mabagot. So basta isipin mo lang na nasa tama ka. Tama ginagawa mo, hindi tayo nakakasira ng ibang tao, hindi tayo nakakaapak. So, be focused, no? So, wag mong pakinggan yung mga negatibo sa paligid mo. Kasi pag nagninegosyo ka, normal sa buhay natin yan. Maraming magdi-discourage sa'yo, maraming magkukutya sa'yo, maraming pagtatawanan ka, no? Yung tipo, tumigil ka na dyan, wala ka naman dyan nakukuhang income. Tumigil ka na dyan, nagsasayang ka lang ng panahon. Tumigil ka na dyan, maghanap ka na lang ng trabaho, sasahod ka pa. So, may mga ganon. So, dapat partner, no? Alam mo na yon. So, don't look left, don't look right. Kasi marami din lalapit sa'yo, ibang kumpanya, re-recruiting ka, o-offeran ka, lalatagan ka, nakikita ka daw ng ganito kalaki, mag-i-invest ka, kikita ka, mag-i-invest ka, tapos wala kang gagawin, kikita ka na. So, baka ma-scam ka, no? So, ingat, don't look left, don't look right. Be focused, partner, no? Okay? Stick to DXN long enough. So, ibig sabihin, so, magkakaroon ka ng resulta dito kung ikaw ay tatagal. Kasi ang tanong, tatagal ka ba sa pagnenegosyo ng DXN? Kung ikaw yung taong tatagal dito, ikaw yung taong magiging successful dito. Kasi wala pa akong nakitang successful dito na hindi nabagot tapos mayaw, successful na hindi. So ang mga nakikita ko dito ng mga successful na, no? 10 years na sa DXN, 15 years na sa DXN, 20 years na sa DXN. So they are all successful sa DXN, no? Kasi 20 years na sila, 15 years na sila nagdi-DXN. Kung ikaw, hindi pa ngay isang taon, isang buwan ka pa lang, ano? Baka isang araw ka pa lang, baka isang linggo ka pa lang. So wag ka maghahanap ng success sa DXN, no? Aralin mo muna, i-absorb mo muna lahat ng kailangan mo maintindihan. Then, pag naunawaan mo na, saka mo na siya i-execute, no? So, learn and learn. You treasure, ibig sabihin, you treasure what we have now in DXN. Okay? Then, isa pang pinakamaganda, yung One Dragon Company, na ating laging bukang bibig. Walang kumpanya na One Dragon. Maraming nagkiklaim, pero hindi naman totoo, no? So, nakikiuso na lang sila, no? Bakit, partner? Kasi, yung pag-cultivate, yung pag-research, paggawa, at pagtanim, tayo lahat ang gumagawa noon, no? DXN, ibig sabihin, no? DXN Company. We cultivate, we manufacture, and we distribute the product of our own. Ano? So tayo ang nagtatanim, tayo din ang nag-manufacture, tayo ang nag-distribute. So yan po ang One Dragon.
na sinasabi. Kaya kung may marinig ka na One Dragon din kami, kalukuhan yun, no? Kalukuhan yun. Okay? So may plantation ba siyang sarili? Wala. Baka nakikiangkat lang sila, no? Nakikiangkat sila doon sa isang nagtatanim, no? Para yan ano, banana. Yung isang mama may plantation ng banana. Ako naman marunong mag-barbecue. So gagawin ko, oy, taga-tanim ng banana, bigyan mo ako araw-araw 3, 4, 5, 5 sapad na banana. So ibig sabihin, siya taga-supply sa akin, ako naman taga-gawa ng banana queue. So ako din. Tapos maghahanap din ako ng magbebenta, no? So gagawa ko ng banana queue, aalokin ko yung isang tao, kaibigan ko, oy, yung banana queue ko ibenta mo nga. So ibig sabihin tatlong kumpanya ang nagbumubuo. So sa ibang company yon, sa atin hindi ganon, no? So sa ibang kumpanya ganon ang nangyayari. Nag-aangkat dito, tapos iba ang nagma-market na kumpanya. Okay ba yun? So naintindihan natin yung ibig sabihin ng One Dragon company natin. Napakaganda yan, guys. Then one word, one market. Sabi ko nga, may opisina ka kahit saan may office ka. Kaya pag nag-join ka si DXN, ikaw ay nasa Pilipinas, no? Ang opisina mo 180 mahigit na bansa, mga partner, no? So 180 opisina mo na bansa. Bawat bansa may opisina. Bawat lugar meron kang market. Ibig sabihin, walang limit. Hindi po limitado ang market mo. Kasi may mga kumpanya na limit lamang, pang Pilipino lamang ang market. Lahat lang puro Filipino priority, no? It's yung produkto, priority lang pang Pilipino. Meron naman ang produkto, priority lang mga pambabae. May mga produkto, priority lang mga pangbata, no? Pero ang DXN, yung produkto, kahit sino pwede. Kahit bulag ka, pwede ka sa DXN. Bakit? Kahit bulag ka, naliligo ka eh. Nagtututbrush ka, nagkakape ka, nagpo-food supplement ka, o di ba? Bulag ka. So pwede ka, no? So kahit pilay ka, di ba? Pagising mo sa umaga, nagkakape ka pa rin. So sa'yo pa rin. Pasok ka pa rin sa DXN kahit pilay ka, kahit may saklay ka. So kaya mong gawin DXN, no? So yan po ang ibig kong sabihin, no? So meron kang opisina sa Australia, from Australia to Yemen. So opisina mo yan, guys, partner. So one word, one market. Kaya good news sa mga baguhan natin. Congratulations. Aralin mo, gawin mo DXN, tsagain mo, mag-import ka, no? Dahil sa'yo, para sa'yo DXN. As long as na matyaga ka. Pero kung wala kang tyaga dito, baka 1 year pa lang, sawa ka na, yung parang nababagot ka na, ay hindi para sa DXN, no? So, para maging mas tagumpay ka dito, ilaan mo yung oras effort mo dito. 5 to 10 years, no? Up to 5 to 10 years. So, mula ngayon, isipin mo na sarili mo, so tatrabahin mo siya ng 5 years, no? So, 5 years. No? Kung wala kang time, at least wala kang full time, at least araw-araw, pagtapos ng trabaho mo, mag-DXN ka. Hanap ka ng paraan mo na pag-DXN ka, no? So, wag mong isipin yung sinasabi ng nakapaligid sa'yo ng mga negatibo. Kasi, kapag nakinig ka doon, ano, tapos pag umiyak na yung baby mo, wala nang panggatas, o di doon ka humingi, pambili ng gatas. Kung wala nang masaing, dahil nakinig ka doon, humingi ka doon ng 1 kilong bigas para pangsaing. Kasi nakinig ka doon sa taong negatibo, no? So, kaya, papakinggan mo yung mga successful sa DXN, na mga leaders lalo na, mga alam mong tagumpay na sa DXN. So you can ask them, you can follow them, you can model them, no? So pag minodel mo sila, no, mangyayari at mangyayari din sa iyo yun, no? So, then the mission of 3-in-1 ng DXN, ito yung pinakamaganda pa, no? Mission of 3-in-1 ng DXN. Ano yun? Yung distributor, saka yung service center, saka yung management natin. So, itong tatlo na ito, importante ito, no? Kasi yung mga distributor, ito yung mga nagpapalaganap, ito yung mga channel natin na nag-i-spread ng good news about product natin. Kasi pag uwi nila sa bahay, kanya-kanya yung kwentuhan, kanya-kanyang kwento. Nag-i-spread ng mabilis yung ating product information. Now, service center, sila yung mga tumutulong sa mga distributor para sa produkto natin, ano, para sa supply. Diyan yan binabagsak ng DXN, sa DXN Center natin. Yung management naman, siya naman ang nag-aalaga doon sa ating mga service center, no? Yung management, pinapangalagaan niya. In general, lahat kasama tayo distributor, no? So yan ang teamwork, team up ng ating DXN, no? So mission of 3-in-1 DXN, okay? So next,
always start small. Ito yung lagi ko din sinasabi sa iba na you need to start small. Gusto mong sumali, you can start 550. Walang-wala ka, you can start 950. Kasi ako nung nag-start ako sa Dixon, ang membership ko noon 500 pesos, no? So 500 pa po noon. Ngayon 550 na, no? Tumaas ng konti yung kit. Kit lang ako noon. So nag-start na ako noon kasi ang purpose ko noon ay maka-discount. That's the main purpose ko na makagamit. Dahil nga gusto ko ang produkto, napakaganda siya, napakinggan ko yung Gano-therapy, sabi ko wala pa akong pambili niyan, pero gusto kong makatry ng discounted product, so kailangan kong bumili ng kit. Kaya ang ginawa ko, nag-avail ako ng kit, then nung nagdidilensya na ako, nakakaipon ako ng mga 400 pesos, bumibili ako isang bag ng kape. Pag may sobra-sobra, bili ako ng sabon, shampoo na personal kong gamit sa personal ko, no? So nakaka-dilensya ako noon. So that is the time na ako nag-start. Kaya start small. So we have the gut to dream big. So kahit small ka, pero ang pangarap mo dapat malaki, no? Dapat malaki. Kasi kung malaki ang problema mo, tapos maliit ang pangarap mo, so talo ka talaga. Dapat, kung malaki problema mo, dapat lakihan mo ang pangarap mo. Kasi yung pangarap mo, siya yung magiging engine to go further, no? Para tumuloy ang buhay. So dapat, malaking pangarap mo. Pangarap mo, let's say, gusto kong magkaroon 10 to 20 years from now, gusto kong magkaroon ng bahay 3 palapag, no? 5 ang pintuan, 4 ang banyo, no? May sala, may kutseng 5 nakapark sa labas. So ganun, ibig sabihin big dreams. So lakihan mo yung pangarap mo. No, yung iba ang pangarap ay kontento na ako, wala talaga. So kontento na sa buhay. So dapat gawin mo ang pangarap mo, hindi para sa iyo, dapat para sa generation mo, para sa apo mo. No, yun eh. Para sa anak natin at saka para sa magiging apo mo. Para yung kahirapan ngayon na nag-uulam tayo ng kahit ano na lang, dapat dinadanasin ng anak natin at ng apo natin. So dapat ngayon pa lang gagawa ka na ng pamamaraan. So gagawa ka na ng business, no? Kasi nung ako nung namulat, no? So namulat po ako mga partner na nag-uulam kami ng gata ng niyog, mga partner. Nag-uulam kami na ang ulam namin ay tuyo, soy sauce, tapos may limon, no? Yun ang ulam na sa kanin, no? So nadanasan natin yan. Sabi ko, puputulin ko ang ganong pamana. So anong gagawin ko? Magtatrabaho din ako lifetime hanggang ako mag 60 years old. Yung papa ko nagtrabaho na eh. Yung mama ko nagtrabaho na eh. 60 years old na. So, pag ginaya ko sila, sabi ko, ganon din ang kahinatnan ko. No? Ibig sabihin, cycle. Mangyayari yung nangyari sa akin. So, kaya sabi ko, I need to change my system. Yung sistema, binago ko. Sabi ko, kailangan ko magnegosyo. Anong negosyo? Wala ko puhunan. Kailangan ko mag-network marketing. Kasi kahit wala kang puhunan, you will make money from nothing. No? Makakagawa ka ng pera. Makakabuild ka ng negosyo. So, I start doing Dixon. Yun po yung ibig kong sabihin na start from the small, partner. No? Work extremely hard to achieve the dream, no? Kailangan seryoso. Kailangan yung effort nandoon, no? Yung tipong kahit pagod ka, kahit gutom ka na, kahit nainitan ka, narawan ka, pawisan ka na, okay lang kasi meron kang pangarap, no? So kahit nagugutom ka, kahit pagod ka na kasi pinupuntahan mo yung mga barangays, town, may pinuntahan kang prospect, may kinausap ka, hindi ka pa kumain, nalipasan ka na, okay lang. Pag nag-diamond ka sa Dixon, bayad lahat yan, no? Successful ka na, magpasarap ka na, no? Magpasarap ka na, kumain ka na sa Hong Kong, o mag-almusal ka sa Singapore, o mag-dinner ka sa China, o tapos balik ka sa Pilipinas, almusal ka uli dito, o tapos dinner ka naman sa Malaysia, o di ba? O punta ka naman sa London, doon ka naman mag-almusal uli, o ganun, successful ka na eh. Ibig sabihin, i-enjoy mo na yung buhay. So, yun ibig ko sabihin, bayad lahat yan pag successful ka na sa Dixon. Kaya sa simula, may effort at saka may sacrifice, mga partner, no? So always start small. Then power of submission. So dapat talagang desidido, no? Yung pagising mo, ano ba ang gusto mong gawin? O dapat bago ka matulog, kinabukasan alam mo na gagawin mo sa business mo. Nakaplano ka na, no?
So, never buy up the position. Yung sinasabi kong, huwag kang bibili ng position, no? So, kasi position is nothing. So, dapat experience. Ma-experience mo yung success. From distributor to star agent, star ruby, star diamond, crown ambassador. Dahil pag successful ka na, may story, may kwento ka, may kikwento ka sa downline natin, no? So, yan po ang ibig sabihin. To become a millionaire is just a game of statistics, no? Statistics. So, be a statistics, then later on, you will become a successful in this industry, mga partner. So ang ano doon, ang point natin ay kung may ginagawa kang action, so may mangyayari sa iyo. Pero kung DXN member ka nga, tapos nag-aantay ka na pukpukin ka, ay walang mangyayari sa iyo. So dapat bilang DXN member, ikaw yung boss, ikaw yung manager, ikaw yung accountant, ikaw ang secretary, ikaw ang tresurera, ikaw ang CEO, ikaw lahat sarili mo. Ibig sabihin, bilang ikaw yung company, gagawa ka dapat ng sarili mong action, no? Bonus na lang yan kung may upline, yung sponsor o yung nag-invite sa iyo, bonus na lang yun kung talagang nandyan siya lagi. Pero kaya ka sumali sa DXN, dapat alam mo na ang tagumpay mo sa business na ito ay wala sa ibang tao. Wala sa mama mo, wala sa kapatid mo, wala sa iba, kahit kanino, wala. Nasa sa iyo, no? Nasa sa iyong trabaho, no? Then, practice zero gearing, no? Ito yung i-practice din natin, lahat sa atin, kasama ko, no? Practice zero gearing. Don't spend more than what you earn, no? So, may mga iba kasing tao na kumita lang, tapos yun, nagpasasa na. So, one day millionaire na, no? So, hindi ganon. May mga nag-diamond lang. Tapos nung nag-diamond, bumili ng hulugan. Kumuha ng hulugan. O nung hindi nabayaran, o sinisi yung DXN. Walang hiya, negosyo na to. Ayaw ko na. So, yun. Kasi, nung kumita lang ng kunti, nag-diamond lang, nagpasarap na, no? Naglaylo na, ibig sabihin. Nagbago na yung pananaw sa buhay. Hindi na ginagawa yung DXN culture. No? My advice for me and for all, no? Kahit successful na, kahit diamond ka na, so para ka pa rin dapat distributor, para ka pa rin dapat first timer, no? You do the basic in DXN. So you always do the basic, no? Don't allow people to owe you. Huwag mong hayaan na yung tao mangutang sa'yo, no? Mangutang ka rin. Yun, no? Huwag kang mangungutang at huwag mong pauutangin yung tao. Kasi pag pinautang mo yung tao ng produkto mo, tapos hindi yan bumayad, ikaw ang ma-stress. No? So, don't allow negative stock. So, wag mong hayaan na wala kang stock sa bahay, wala kang isang bag na kape. Wag mong hayaan na wala ka man lang 3 bag na kape sa bahay mo o sa sarili mo. Kasi abang naglalakad ka, may nakasalubong ka dyan, uy, may DXN coffee ka ba? Pabili nga ng isang bag, o meron ka agad ibibigay. No? Wag mong hayaan na wala kang stock. So, dapat gumawa ka ng paraan para mayroon kang laging stock sa iyong sarili, no? Okay? Huwag kang maghihiram, huwag kang mangungutang, no? Kasi pag hindi ka nakabayad, so ma-stress ka, mapipressure ka. So, practice zero gearing. Okay ba? Gets ba mga partner? Are we learning? Okay, nandiyan ba tayo? One moment, tingnan ko nga yung ating mga partners. So, marami ba tayong natutunan so far, mga partner? Lalo na sa ating mga business partner. You can share your knowledge o opinion kung may natutunan kayo mga partner. Ano yung pinakamaganda ang natutunan nyo ngayon? So, in the long run na nag-present tayo, meron na ba kayo nakuha ang idea? Meron ka na bang natutunan? Abel, you can post your comment partner dyan sa ating comment section. Okay? So, next. Solid profile, high income. So, no extravaganza, no extravagance, no waste money, no waste money, waste no money, waste no time, ensure highest take-home bonus. So, sa DXN, ang pinapractice natin, hindi natin pinapractice dito ng pagandahan ng attire, yung todo korbata ka, todo para kang executive, hindi po yun, no? Kasi may mga kumpanya na ganon ang strategy, no? So, papakitaan ka ng pera, pamaypay pa sa social media, lalo na, so tapos wala naman pala, no?
So, ilang taon, ilang buwan lang, sarado na yung kumpanya. So, na-hype ka lang pala, no? So, no extravagance, no hyping, no? So, maingat ka sa paghawak ng pera, lalo na, so, bawasan mo yung mga unnecessary budget mo, unnecessary expenses mo. So, dapat focus ka lang doon sa mga needs mo talaga, then doon sa mga wants ay hayaan mo muna, no? Kasi pag successful ka na, lahat ng wants mo, ibig sabihin ng wants, yan na yung mga gusto mo, no? Gusto mo sa buhay na makuha. So, simple na lang yan sa'yo. Kasi successful ka na eh. No? Let's say you earn $500,000 a month. O, di ba? So, kayang-kaya mo na. Kayang-kaya na natin. Okay? So, be the best with positive thinking. As a DXN distributor, we need to be a positive always thinking. Kasi marami sa ating nakatingin. Sino mga nakatingin sa atin? Lahat nakatingin sa atin. Yung mga pamilya natin, no? Yung mga na-recruit natin, yung mga nire-recruit natin, yung mga ini-invite natin, nakatingin sila sa atin lagi. No? Okay? Nakatingin sila lagi. Strive to be the market index. Strive to be the market leader. Strive to be the number one. No? DXN culture, no limit. Walang limit sa DXN mga partner. Tandaan lagi natin yan. No? So, DXN treats problem as a challenge. So, pag meron kang nakasalubong, no? Dumating sa buhay mo, ang tingin mo diyan dapat, ang approach mo sa kanya, challenge. Challenge lang yan dahil malalagpasan mo yan, no? The challenge is your best self, no? Okay? I-challenge mo yung sarili mo. Dapat challenge mo siya, no? So that DXN treats challenges as opportunities, no? So opportunity siya. Yung challenges na yan ay opportunity yan dapat para sa iyo, no? Accept highest o high challenges and expect high return. Yan po yun, no? So let's say ang challenge mo ngayon, challenge natin sa sarili natin, makapag-invite at makapag-sponsor ng 30 tao ngayong buwan. So yan ang challenge mo. So pag nag-challenge ka sa sarili mo ganon, anong kailangan mong gawin? Matutulog ka ba araw-araw? O may gagawin ka everyday? So dapat may gagawin ka everyday. Kasi kailangan mo na magkaroon ng tao o new members ng 30 ngayong buwan. So you need to do something o effort in your everyday life. Okay ba? So be the positive always mga partner. Next, the mango theory. So bilang DXN member, mga partner, no? So lagi nating tatandaan itong mango theory. Ano? Narinig nyo na ito lagi. So paalala na lang ito. Sa buhay natin, kailangan dapat para kang mangga. Yung mangga, ang dami yan mamulaklak, no? Dami yan mamulaklak, no? Yung mangga. Makita mo lahat bulaklak, halos wala ng dahon pag yan namulaklak. Pero once na maghangin, dumating yung hangin, no? Isang araw mahangin, yung mga bulaklak na yan, ang iba diyan 50% malalaglag, no? Malalaglag yan, sigurado yan. Then, mapapansin mo, yung ibang kapit na kapit doon sa sanga, sila yung mga magiging mangga. Sila yung may hinog, sila yung mapipitas, sila yung ibebenta, no? Yung mga hindi nalaglag. So ganun din po sa pag-network, sa network marketing, sa MLM industry. Maraming members, tapos pag may dumaan na bagyo, which is yun yung mga negatibo sa paligid natin, mga dream stealer sa paligid natin. Pag dumaan yan doon sa mga taong yun, sila yung nalalaglag. So pero yung nakakapit, sila yung nagiging crown ambassador, crown diamond. So sila yung nagiging successful, no? Kaya be remember yung mango theory, no? Dapat ganun ang isip natin. Lahat tayo, kasama ko. So wag ka dapat mongo theory. Yung mongo theory, itanim mo ngayon, next week, no? O next day, next week, pwede ka nang mag-harvest, no? So, in this month, nagtanim ako ng munggo, baka at this month, sa buwan din na ito, mag-ani na ako ng munggo ko. So, hindi siya ganon, no? Pag nag-ani ka ng munggo mo, tatabasin mo siya, wala na. Pero yung mangga na yan, na namunga, no? Tuloy-tuloy na yan. Kahit yung apo mo, kahit yung kapo-apuhan mo, yung mangga na yan, yung puno ng mangga na yan, mag-aakyat pa yan dyan. Bakit? Habang tumatagal, tumatayog, lumalalim yan, no?
nagiging ano yan, matibay yan na mangga, na puno ng mangga, no? So, ikaw ang nagtanim, pero yung apo mo sa tuhod, yung mangga na yan, buhay pa yan. As long as na hindi mo putulin o hindi mo siya tanggalin yung ugat niya, no? So, mangga pa rin yan. So, ganun din po sa atin mga member ng DXN. Remember, the mango theory. So, maraming bagyo, maraming unos, normal yan sa buhay. So, ang importante, nakakapit ka, no? Nakakapit ka sa gusto mong mangyari. Okay? System ng DXN is built for success. So, ang ginawa po partner ng ating founder, yung DXN ay isang successful na sistema. No? The system for success is based on 2 key factors. Ano yon? Yung pag-aaral. Napaka-importante. At yung pag-aaral, pag meron kang idea, magagawa mo DXN. Kaya mong gawin kapag may idea ka. Education. No? You need to educate yourself. Kapag educated ka na sa DXN, no? Kahit saan ka dalhin, kahit saan lugar ka, dalhin, kaya mo mag-DXN. Kaya mong tumayo sa sarili mong pa. Kasi alam mo na. Kasi you are educated na. Alam mo na ang sistema. Then, next is habit. Learn up the culture of DXN. Ito na nga yun. Ito na yung in-explain natin. So, lagi mong i-remember na yung kultura ng DXN ay naiiba sa kultura ng pamilya mo. Naiiba sa kultura ng province mo. No? Dapat iba ang kultura mo sa DXN. I-adapt mo yung DXN culture. No? Yun po yung ibig sabihin. I-adapt mo. Ano ba bilang DXN member? Ano ba yung kultura dapat meron ka? Tanungin natin, sarili natin. Ako ba ay nagbebenta? Ako ba ay nagpo-promote? Ako ba ay nagpo-post? Ako ba ay merong marketing campaign? Ako ba ay nagtitraining? Ako ba ay nagpapaliwanag? Ako ba ay nagkakausap ng tao? Ako ba ay nag-entertain ng tao? Ako ba lahat, etc. So, that is the culture of DXN. Nagdi-direct selling ka ba? That is DXN culture. So, pag wala yon ay hindi mo nagagawa yung DXN business mo. Lalo na yun, talagang importanteng bagay, yung kultura ng DXN as a business. Sa business affiliate natin sa DXN. No? So then, DXN is the gold mine. So, napakaganda ng DXN. So, para ka dito, para ka dito naghahanap ng na gold sa isang lugar, meron kang pang-detect ng gold, tapos may gold diyan, alam mo na may gold, so hinuhukay mo na lang kasi malalim, so hanggang makita mo yung gold. So DXN is a gold, no? So ibig sabihin, bibigyan ka ng magandang buhay once na ginawa natin yung DXN. No? Pero don't expect na nag-business ka sa DXN, nag-join ka tapos wala kang ginawa, ay imposible yun. So wag ka maghanap ng resulta, partner, no? So dapat provided na may ginagawa ka talaga. Provided. No? Then, the full pillars of DXN. Ito na yon. Ito pa. Ang pinaka maganda sa DXN natin. Company stability. Sabi ko nga, ilang taon na ba DXN? 26 years na po tayo. No? Product superiority. So, meron ba tayong magandang produkto? Yes. Meron tayong mga partner. Generous marketing plan? Yes. Marami nang naging milyonaryo, naging ng multi-millionaire sa ating DXN marketing plan. No? Actually, sa Sunday, yung isang multi-millionaire dito sa Europe ay siya ang aming guest speaker. Gagawin namin dito sa isang hotel sa Barcelona, Spain. Dito namin gagawin. So, siya ang speaker namin, no? Siya ang bisita namin. So, siya ay isang multi-millionaire sa DXN, no? So, alam mo ba magkano ang monthly niya sa peso? So, nagkakahalaga lang naman na 50 million peso buwan-buwan. No, ganun po. Ganun siya ka-successful sa DXN. Okay? So, generous marketing plan and we have a global network. Sabi ko nga, global network po yung ating ginagawa, yung ating business. No? Hindi po siya yung katulad ng luglugan na ang market mo lang, dyan lang sa barangay mo, dyan lang sa town mo. Sila lang yung mga tao lang na paikot-ikot lang dyan. No? Hindi siya ganon. No? Ang DXN mo ay buong mundo market mo siya. No? Kahit Arabo pa, kahit sino pa lahi, no? Kahit yung hari pa ng Saudi Arabia, pwede mo maging market. Kahit pa yung hari ng Spain, reyna ng Spain, no? Pwede mo maging
market. Okay? Okay ba? So wala po 'yan sa ibang company, no? Lalo na yung mga local from Philippines, no? So mahirapan sila magbenta sa ibang lahi. Then ito pa 'yon. Do the DXN business all the time, no? Do it. O ibig sabihin, don't do it part-time. Don't do it full-time, no? So wag mong isipin na part-time lang or full-time, so but do it all the time. So pag merong pagkakataon, gawin mo, no? Kasi lahat tayo may obligasyon. Hindi mo talaga ma-full-time. Lahat naman ng successful sa DXN, ginawa nila talaga part-time. Lahat yan mostly, no? Kahit yung doktor, no? Sabi natin si Dr. Kaagbay, kilala natin, di ba? So noong siya pa ay nagdodoktor talaga by profession. So nag-join siya sa DXN. Then habang siya ay meron opisina pa sa kanyang career, so yun, nag-DXN. Pagtapos ng kliyente niya, pasyente niya, so gagawin niya na DXN. So ginagawa niya din ng DXN. So hanggang maging successful siya at mag-decide siya na i-full-time niya na DXN. So, okay? So darating yung ganong situation. So do it all the time. So wag mong sabihin sa sarili mo na ay part-time lang ako. So dapat ay ginagawa ko DXN all the time. Yan, anytime, kahit ikaw ay nasa banyo, nasa toilet, kahit ikaw naliligo, hawak mo lang cellphone mo, you can do DXN. Kasi may gadget na tayo may internet na tayo, napakabilis na ngayon. Noon nga wala pa eh. So ngayon napakabilis na magnegosyo, mag-offer o mag-promote in terms of marketing campaign, no? So do 30 years job in 3 years time. So gagawin mo siya, yung 30 years mong pagtatrabahuhan, dapat sana, so pag ginawa mo DXN, pwede mo siyang gawin in 3 years time. No, 3 to 5 years. No, 3 to 5 years. Tapos 30 years mo siyang parang kumbaga parang sa trabaho para maging manager, no? O para maging mataas ang posisyon, kailangan bumuno ng 30 years para ka maging ma-promote as manager, halimbawa. No. Sa DXN, ibunuin mo lang yung 3, 5, or 10 years. Bunuin mo, seryosohin mo siya. Pag ginawa mo yon, partner, maniwala ka sa hindi, your life will be changed. And never be the same again. So, dapat seryosohin mo yung business mo, no? Kung nakita mo DXN, huwag kang papayag na kontrolin ka ng ibang tao. Dapat ikaw yung may control sa sarili mo. Huwag kang papayag na kontrolado ka ng kaibigan mo. Huwag kang papayag na kontrolado ka ng ibang tao. You need to control your own. Okay? So, pension young, pension wealthy, pension healthy. Okay ba mga partner? So, at least natutunan natin yung ibig sabihin ng ganotherapi. No? So, be a marathon runner. Next, ito yon, be a marathon runner. I-enjoy mo lang. Sabi ko nga, enjoy mo lang yung pag-DXN partner. No? Enjoy mo. Nag-join ka ngayong linggo, okay lang yan, sige lang. So, i-enjoy mo yung pag-DXN. Ihalimbawa ko yung aking team leader na isa. Si partner Crisanto, lagi kong namumonitor siya, no? Partner Crisanto, ini-enjoy niya yung pagpapa-house meeting. Every day, house meeting dito, house meeting doon, house meeting dyan, house meeting dito, house meeting dito, yung isa niyang downline, may pa-house meeting. Simultaneously, nagpapa-house meeting sila. So, ibig sabihin, ini-enjoy niya yung ganong activity, habit niya. So, nagiging niya ng habit. So, ibig sabihin, pag hindi niya yung nagawa, masakit ang loob niya. Ganon dapat. Pag hindi mo nagawa yung DXN mo, masakit, masama loob mo sa sarili mo. Dapat ganon ka. No? So, yun ang mangyayari sa'yo kapag alam mo na nangyari yan sa'yo, ikaw yung magiging milyonaryo sa DXN. Yung masama loob mo kapag wala kang nagawa sa DXN. So, sasama loob mo sa sarili mo. Yung malungkot ka. So, dapat ganun ka din, no? So, imagine yourself like a marathon runner. Enjoy all the scenario without the run. Okay? And don't let the distance nor the destination bother you. So, wag mong alalahanin yung pupuntahan mo, yung papupuntahan mo. Kasi, ang target mo ay, ang purpose mo ay i-enjoy. So, alam mo na, ang pupuntahan mo ay Crown Ambassador. Pag nag-Crown Ambassador ka, no? Doon mo na masasabing, buti na lang, tinuloy-tuloy ko yung ginagawa ko, no? So, kaya without realizing it, eventually you'll reach the destination. Success is not a destination, but a journey. Okay, a time process. So, yan po ang mga dapat nating ma-remind tayo, ma-realize natin na dapat pala tayo maging parang isang marathon, no? Di ba yung marathon? 10 ikot doon sa
10 ikot doon sa ball, ay sa ano ba yun? Doon sa kanilang field, runner field nila, 10 ikot din let's say 10,000 meters. O ibig sabihin, 10 ikot doon sa field, runner field nila. Di ba? Yung iba, ini-enjoy lang yung takbo, tamang-tama lang yung takbo. Yung iba, nauna na, no? Speed na lahat, no? Ang bibilis na agad. Pero yung iba, tama lang, simple-simple lang yung pagtakbo. Tapos namamalayan mo, yung mga nauna, nawawala na doon sa kanilang line, no? Kasi nag-quit na pala. Kaya sumakit pala yung tiyan nila. Sumakit pala yung binti nila. Na puwersa pala. So, pero yung nahuli, so, continuous pa rin, no? So, tuloy-tuloy pa rin, consistency pa rin, hanggang nanalo yung mga tuloy-tuloy lang, yung parang ini-enjoy lang yung pagtakbo nila. So, kaya sila yung panalo. So, yun po, imagine na lang natin yung mga marathon, nagmamarathon sa mga palaro, di ba? So, guys, are we learning? Okay, so be a marathon runner. Kaya kung nahuli ka, mga partner, mamaya ma-replay mo po ang video nito dito sa fanpage, sa timeline ng Facebook account ko, no? So, if you believe, you can. And you can. If you believe you can, you can. You can, you can. Okay? So, ito yung ibig sabihin, ito yung ano, kaya may nakita akong mga tao na ano, na napapansin din natin, di ba? So, yung mga, ganito na lang. Kung ano yung laging nasa isip mo o iniisip mo at sinasabi mo, yun yung ikaw magiging. O ikaw yung magiging ikaw yun. No? Kung ano laging nasa utak mo, kung ano laging iniisip mo, at kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun yung magiging ikaw. Kaya kung lagi mong sinasabi, mahirap ang buhay, yan yung magiging ikaw, magiging kang mahirap, magiging mahirap buhay. Kaya kung laging ganon ang mindset, yun ang magiging ikaw. So kaya dapat baliktarin mo, reverse. Dapat lagi mong iisipin na magiging successful ka bukas, mga lawa, o next month, o next year, no? So magiging successful ka. Yun ang dapat lagi mong iisipin. Okay ba yun, partner? Napapansin nyo ba yun? Yung mga taong kung ano yung laging sinasabi, sila yung laging, yun ang nangyayari sa kanila. Kung ano lagi mong iniisip, yun ang mangyayari sa'yo. In short, no? So, never stay in your comfort zone. So, i-challenge mo, sabi ko, i-challenge natin sarili natin, no? Learn to give up the good for the best. So, pag-aralan mo o gawin mo, matutunan yung i-give up yung mga bagay na natutunan na nakasanayan mo. Halimbawa, nakasanayan mo, mahilig ka dati, manood ng telenovela, ngayon, i-give up mo na yon. I-convert mo na sa isang ibang bagay na pwedeng magbigay sa'yo ng productivity. So, give up muna. Mahilig ka makipagbarkada, pagdating sa bahay mo, kwentuhan kayo ng 3 mong kaibigan doon sa kanto, no? So, i-give up mo muna yun. Kasi pag successful ka na sa DXN, tawagin mo na buong barkada mo, magkwentuhan kayo habang nagkakape. O, di ba? So, napakaganda yun. So, never set artificial boundaries. O, wag mong lagyan ng barikada yung sarili mo. Wag mong lagyan ng harang o boundary. No? Never spend too much time in what you can excel. So, wag kang magbibigay ng maraming oras na hindi ka naman dyan matututo. Hindi ka naman dyan mag-grow. So, ingatan mo yon, no? Never stop learning, no? So, yun. Ibig sabihin, ako nga, speaker na natin. Ako nga, speaker na. Pero patuloy pa rin akong nag-attend ng mga training. Kapag may pa-seminar dito sa Spain, sa Barcelona, nag-attend ako. Kasi sabi ko sa sarili ko, meron akong idea na makukuha dyan na kaunting idea at idadagdag ko sa sarili ko at magagamit ko yan, no? Pag may narinig akong idea, di ba, malaking tulong yun sa akin. Ay, okay pala yun, nagkaroon ako ng idea. So, magagamit ko yun sa sarili ko. Okay? At sa business natin. Okay? Invest time and money in education. Okay, isa to. So, huwag kang mag-focus lamang sa libre. Ako, bumibili ako ng mga libro, online training, video training. So, hindi ko sinasabi na gayahin mo ako, pero you need to invest time to learn and to invest money. Pwede kang bumili ng libro sa bookstore na may kinalaman sa negosyo natin. No? Bumili ka ng mga books. Sa DXC, may mga magazine. Bili ka ng mga magazine. Marami kang mababasa dyan na mga about sa health problems and solutions. No? So, invest money, okay, for your education and personality development. So, change your bad habits. Mga bad habits natin, di ba? Dati, wala tayo plano. Ngayon, ang plano natin maganda. Dati, para
ano tayo, bulabog, bulakbol. So, ano na, change habits na tayo. Dati, papitiks-pitik. So, ngayon dapat, ano na, seryosohan na. Bawat galaw natin, may katuturan na dapat. No? Yun ibig sabihin. No money and no time syndrome. So, wag mong laging isipin na wala kang money. Kasi pag lagi mong sinasabi sa sarili mo na wala kang money, for the rest of your life, wala talagang money. Kasi ina-attract mo sarili mo na walang money. Dapat i-attract natin sarili natin pala na marami kang pera. Din pera yung lalapit sa atin. No? Attract money, hindi yung sasabihin mo na wala ka nang pera, sinasabi pa na wala ako pera. Di ba? Pinagkalandatan mo pa sa Facebook. Hoy, wala akong pera eh. So, ganito lang ako eh. So, wala talaga mangyari. Kasi, yun ay, inaano mo na, ina-accept mo na yun ka, na wala ka talagang pera. So, dapat, i-attract mo, may pera ka. Kahit wala kang pera, magkakapera ka. Lalapit sa yung pera. Okay ba yun? So, you must always believe that you can be successful in business. No? So, don't stay where you are. Move beyond your fear to achieve your dreams. So, dapat gagawa ka ng mga extracurricular activities, yung mga hindi mo pa ginagawa, gagawin mo na ngayon, na parang imposible sa'yo, ngayon posible na sa'yo, no? So, yun po. Birds of the same feather flock together. Yes, that's true, mga partner, no? Birds. Kaya nga, pag may makikita ka mga tao, let's say, kita mo, di ba? So, mga tambay, lahat sila tambay. Pinag-usapan nila papang-tambay. Dito naman sa isa, nagkumpulan, pinag-usapan nila mga negosyo. Lahat naman sila mga negosyo, business-minded. Dito naman, mga wala lang, no? So, kaya dapat, hanapin mo yung mga taong ang pag-uusapan ay yung gusto mong pag-usapan na in terms of success. Hanapin mo yung mga taong gusto mag-success. So, magkakaroon ka ng success. Sumama ka sa taong gusto maging magiging successful ka. Sumama ka sa mga taong ang laging mukhang ibig, success. Magiging successful ka. Sumama ka sa mga tao ang pinag-usapan, lagi health, good health, magiging maganda kalusugan mo, ma-adapt mo sila, no? Yun po ang ibig sabihin nitong birds of the same feather flock together, no? So, hanapin mo yung mga taong gusto mong maging ikaw, no? Panoorin mo yung mga video na yung mga may kinalaman sa gusto mong maging ikaw. Bawa, mga dreams mo, panoorin mo yung mga video sa YouTube na about sa mga, let's say, mga milyonaryo na mga nasa YouTube, panoorin mo sila. Then, ma-adapt mo yung mga habits nila, paano sila magsalita, ano yung mga ginawa nila. So, magkakaroon ka ng idea, no? Mga successful sa Dixon, panoorin mo, mga ganon, no? This holds true in that person will certainly turn out to be a failure himself. The only way to be successful is to surround yourself with success. O sinabi kanina, surround yourself with successful. Eh sabi ko baka kanina, mayroong darating dito multi-millionaire sa Dixon. Sabi ko, pupunta ako kasi gusto ko siyang makatabi, gusto ko siyang makita, gusto ko siyang makayamayan kung hanggat maaari. Gusto ko siyang mapapicturean hanggat maaari, di ba? Kasi you surround yourself. Kasi pag ganun ka, magiging ikaw. No? Pansinin mo, sumama ka sa mga addict na tao, magiging addict ka. Sumama ka sa mga parahit-hit na droga, magiging droga ka, para droga ka. Ganun yan eh. Di ba? So, pipiliin mo yung mga taong sasamahan, pakisamahan mo at gagawin mo business partner din. No? So, gets, mga partner? Okay, never set artificial boundaries. So, you are too old. Yung iba kasi sinasabi, ay, matanda na ako. Ay, bata pa ako. You are under, ay, hindi ako marunong dyan. Wala ako alam dyan. Ay, mahirap ako. Di ba? Oh, ay, hindi ako magaling na speaker. Hindi ako marunong mag-speaker. Hindi ako marunong mag-train ng downline. Ay, hindi ako magiging magaling na leader. Yun yung mga laging mindset ng iba. No? Ay, hindi ako professional eh. Ay, hindi ako magaling na networker eh. Di ba? Mga ganun ang mindset. Ganun ang kaisipan. Dapat hindi ganun. No? Tanggalin natin lahat yan. Yung iba naman, yung ego, hindi nag-give up yung ego. Mataas ang ego, no? So, mataas yung pride ng iba, no? Ay, may trabaho ako. Ay, hindi ako natututo. Ay, mahirap akong turuan, no? Ay, hindi ako makapag-duplicate ng leader ko. Ay, hindi ako makarecruit. Ay, baka wala mangyari. Ay, hindi ko linya yan. Ay, ay, una-una lang yan. So, mga ganong boundaries, mga ganong barricade sa sarili natin. Tayo din mismo ang nagda-down.
at tumutulong sa sarili natin para tayo maging hindi maging successful tayo din mismo, no? Because of our own mind setting. So, change mind setting, mga partner. Okay ba? So, never set artificial boundaries, in other words. Okay. Shout out, sabi ni Michael Lem. Yes, shout out sa partner. Thank you for tuning in. Okay, invest time and effort in education. So, as I've said, sabi ko nga, I always learn and learn and learn. I never stop learning. Kahit ako ay may alam na, may idea na. No? So, ganun din sa ating mga baguhan, lalo na, you never stop learning. Gawa ka ng mga paraan mo na matuto, mag-research ka, mag-aral ka, magbasa ka, manood ka in your own. No? Then, kuhanin mo yung mga magagandang bagay. Kuhanin mo yung mga katulong sa'yo, itapon mo yung yung hindi. Parang chicken, no? 'Di ba kinakain mo lang yung laman, yung buto, no? Tinatapon mo para sa aso. So 'di ba? So kuhanin mo lang yung laman ng chicken. Yung laman lamang kainin mo. So sa mga seminar, sa mga nababasa natin, meron diyan mga hindi din maganda para sa atin. So kukuhanin mo lang yung makakatulong sa atin. Itapon mo yung iba. Ganon siya, mga partner. Change your bad habits. O paulit-ulit, 'di ba? Change habit. Okay, change mind. No, mind setting. So palitan natin yung ating mga lumang habits, mga makaluma, no, mga old habits, mga yung hindi nakakatulong sa pag-asenso na habit. So yun yung babaguhin natin. Change our bad habits, in other words. So invest time and effort in education, mga partner. Okay? So do what you can do the best. Do what you can do the best, mga partner. Then DXN will take care of the rest. So now, mga partner, at least, are we learning ba? Meron ba tayong mga nakuhang idea, mga partner? So, nagkaroon na ba tayo ng idea so far? Ano ba yung mga natutunan natin? Meron ba kayong mga nakuhang idea? Sige nga, mga partner. So, sa mga partners natin, meron ka bang natutunan kahit papaano? Ano yung mga natutunan mo? Ano yung mga nagtatak sa isip mo? No? So, pwede mong i-comment dyan, guys. Okay? So, mga partner, kung may concern ka, mayroon kang mga gustong itanong, you can post your comment din dyan sa comment section natin. No? So, comment, concern, suggestion, complaint, you can post in our live webinar comment section, mga partner. Okay, sige. So, yun na, patapos na po tayo, mga partner. So yung mga nahuli pala sa ating live webinar training, so you can replay after na ma-stop ko yung aking broadcast. So mamaya, pwede mong ma-replay yung start ng ating webinar, no? Kasi napakaganda ng ating DXN culture. This is all about how to grow in DXN individually. Paano ka magiging matagumpay sa business na ito ng DXN. Ha? Diba, mga partner? So, siguro, wala naman siguro concern. So, I will go off my live webinar para makapag-replay na yung iba nating mga partners na nahuli, no? So, yung mga iba nating mga partners. Then, tingnan ko muna yung live natin kung may nag-tune in. So, DXN Culture Part 2. Okay. Sige, mga partner. So, dyan po nagtatapos yung ating DXN live webinar, DXN Culture Training today. Okay? So, I hope na meron tayong natutunan. I hope na i-enjoy natin yung DXN natin dahil hindi po ito pang madalian, bagkus ito po ay pang matagalan. Ano? For the rest of our life, kahit yung anak mo at apo mo, pakikinabangan po yung business mo. No? Kaya napakaganda. Gawin mo ngayon, then aralin mo, tsagain mo, build network organization, then makikita mo na lang, mag-grow yung network organization mo in different countries worldwide. Then, mararamdaman mo na lang, your money will flow in your bank account na, no? Will flow, passive income na ang mangyayari, no? Perennial income na ang mangyayari. Okay ba? Okay ba mga partner? So, bye-bye po, bye-bye. Yan lang ang ating pinaka-topic ngayon. Hanggang dito na lang ang ating pinaka-slide. So, thank you very much sa mga nag-tune in kay Michael Lim, Sheila Mare Di Mayuga, Cabases. Thank you very much po sa pag-tune in kay Ruby Ramos, kay Milanel, so lahat, kay partner Raymar, and sa lahat ng mga partners ko and other groups. So, thank you very much for tuning in my live broadcast.
So mga partner, meron din po akong YouTube channel, so you can subscribe and click the notification bell para po ma-notify kayo kapag ako ay may bagong video sa aking YouTube channel. Ano po ang pangalan ng YouTube channel ko? Ang pangalan po ay Mark Tacorda TV. Yun po, kasi marami akong Google account, pero ang official YouTube channel ko ay Mark Tacorda TV. Yan po ang YouTube channel name ko sa YouTube. Okay? So, marami po ako doon video training, video recorded, live recorded nandun po sa YouTube ko nakalagay, no? Marami po doon mga testimony, business, motivational, etc. na mga video recorded nandun po sa YouTube channel ko. So, okay, subscribe na lang po doon, visit niyo po sa YouTube ko and watch more videos in my YouTube channel. So, guys, maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod. My name is Mark Tacorda. Nandito po sa Barcelona nagsasabing mabuhay po tayong lahat and God bless you all mga partners. So bye-bye, mabuhay po.